Naiinip na ba tayo sa parisan ng Santo Niño kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila naglilay ng egg or hindi pa sila nakakapag-clutch? So yun po mga kahabi ang nagiging problema ng mga kahabi natin sa pag-aalaga ng Santo Niño. So yung pagtatalakayin natin ngayon ay ano ang dapat gawin para magpares ang Santo Niño parrot. So mapagpalang araw po mga kahabi. Naiinip na ba tayo sa ating parisan ng San Conyor kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila nagbe-breed or hindi pa sila naglelay ng egg? So baka naman meron tayong nagawang mali or hindi pa preparadong pagpapares. So yun po yung ating pag-uusapan. So kung bagong viewers ka mga kahabi sa channel na ito, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Ejery at iba pa. Yung talakayan natin dito mga kahabi ay regarding po sa buhay mag-ibon. Buhay mag-ibon. Excuse me po. Para magpares at matagumpay na mag-breed ang San Conyor, mahalaga ang tamang edad, kalusugan, kapaligiran at compatibility ng pares. So yun po yung dapat natin i-consider na mga katangian or mga kailangan nating ihanda para mag-breed ang ating San Conyor. So ano yung dapat nating gawin? Narito ang mga pangunahing kailangan. So kailangan ihanda natin ito. Kailangan maibigay natin or ma-achieve natin yung mga pangangailangan para sa ating San Conyor para po mag-breed sila. Una-una po, tamang edad. So yun po napakahalaga kasi hindi pwede yung bibili lang tayo ng San Conyor tapos ilalagay natin sa cage at sasabihin na natin ay magbe-breed na sila. Lalo na pag sinabi ng seller or breeder na ito ay proven pair na. So yun po ang ine-expect natin na pag sinabing proven pair ay pagdating sa bahay natin ay magbe-breed na sila. So karaniwan handa silang mag-breed sa edad na 2 hanggang 3 taon pataas. So yun po dapat ang itinatanong din natin pag tayo ay bibili sa tamang edad kung ilang taon na po sila. Baka naman proven nga pair na sila pero kulang pa naman sa edad. Kasi yun isa ng sinasabi ng mga seller or breeder na pair sila. Pair na, lalaki at babae. Pair na, hindi naman natin sigurado kung lalaki at babae. Ngunit ang kailangan sa tamang edad ay 2 hanggang 3 taon pataas. Doon po sila nagmamature at doon po sila nagsisimulang mag-breed. So yun po ang ating tatandaan mga kahabi. Tamang edad, 2 hanggang 3 taong edad. Mas mabuti kung fully matured na para iwas problema sa itlog at pag-aalaga ng sisiw. Kasi meron pang mga kahabi na mga San Conyor na naglelay nga sila ng egg pero wala pa sa tamang edad. So hindi po yun napipertil. Kaya mas maganda kung fully matured na po yung ating ipinagpapares na San Conyor para iwas problema po tayo. At sa pag-aalaga ng sisiw ay hindi sila mahirapan dahil fully matured na. So, tamang edad. Pangalawa, siguraduhin lalaki at babae. So, yun po yung napakahalaga mga kahabi na siguraduhin natin na lalaki at babae ang San Conyor. So, napakahirap po i-determine ng lalaki at babae sa physical appearance ng San Conyor. Kaya mas mainam mga kahabi kung mahingian natin sila ng DNA report doon sa pinagbila natin. Okay po, nasiguraduhin natin na yung na-avail natin na species ay meron ng DNA na lalaki at babae. Hindi madaling malaman ang sex ng San Conyor sa itsura lang. Pinaka-accurate ang DNA sexing test mula sa feather or blood sample. So yun po mga kahabi, napakahirap talagang i-identify ng gender ng isang San Conyor kundi lamang sa pamamagitan ng DNA testing. So yun po pangalawa natin, siguraduhin lalaki at babae. Pangatlo,
compatible na pares. So, hindi lahat ng lalaki at babae ay nagkakagusto. So yun po mga kahabi, hindi porket meron tayong lalaki na naabel, meron tayong babae na naabel, pagpaparisin natin ay pares na agad sila. So hindi po lahat ng sankunyor ay ganun ang kanilang mararanasan. So dapat compatible na pares. Dapat may bonding, naglilinis ng balahibo ng isa't isa, magkatabi matulog at hindi agresibo. So, obserbahin natin mga kahabi, kung pagpaparisin natin ang lalaki at babae na sankunyor, dapat maobserbahan natin sila na nagkakasundo sila, nagkakaroon sila ng bond. Kung nag-aaway muna sila, lagyan muna natin sila ng partition sa gitna mga kahabi. Tapos yung patukaan nila, ilagay natin sa gitna nung sa divider para nagkikita sila pag sila tumutuka. Tapos pag unti-unti na silang nagdidikit mga kahabi, saka natin tanggalin yung divider sa gitna. So yun po yung pamamaraan natin para mag-bond sila. Tapos pag naglilinis na ng balahibo sila sa isa't isa, natutulog na magkatabi at hindi na sila nag-aaway, yun po ang sign na bonding na sila. So yun po ay yung sign na compatible na sila. So yung mga kahabi yun po yung mga pamamaraan natin na para magpares ang sankunyor. Pang-apat po na i-consider natin, maluwag at tahimik na kulungan. So yun po ang gusto ng sankunyor. Medyo nakakagalaw sila, mas maluwag, mas maganda. At wag naman po yung maingay na lugar. Mahirap din sila magpares kung maraming nakaka-disturb sa kanilang kapaligiran. Kailangan ng malaking cage o aviary para comfortable silang gumalaw at lumipad. Iwasan ang sobrang ingay at stress. So yun po mga kahabi, yun po ang isa sa mga kailangan natin para magpares ang sankunyor. Iwasan natin ang maingay at hindi sila nai-stress. So ilagay natin sila sa tahimik na lugar para hindi sila naistorbo sa kanilang pagbibreed. So yun po mga kahabi ang mga kapamaraanan natin o dapat natin gawin para magpares ang sankunyor. Panglima po ay yung nest box. Maglagay ng wooden nest box na angkop sa sankunyor breeding. So karamihan nagagawa na natin yung plain sheet na katulad nito kahabi na coated yung plywood ng plain sheet kasi nangangat-ngat nga naman nila. So para hindi na tayo palit ng nest box ay yung ginagawa na natin. Yung magandang nest box kasi yung wooden para natural yung dating. Pero dahil sa kinukut-kut nila, so gumagawa tayo ng pamaraan sa pamatagalan na nest box katulad nito na pinagawa natin at yung iba naman yung drum nest box na ginagamit para pangmatagalan nga naman. So mas maganda kung ano yun po yung prepare ninyo para sa inyong nest box. Pero dapat mas minimum size nito yung 12 inches by 12 inches by 18 inches. Yun po yung minimum size ng nest box. So kung malaki, mas maganda. Huwag lang pang maliit dahil mahihirapan sila bumuhay ng mga inakay kung masikip yung nest box nila. Baka maapakan ng parents yung kanilang mga progenies. So yun po. Karaniwang ginagamit ay vertical nest box na may wooden shaving sa loob. So karamihan ng mga nest box yung patayo, mga kahabi. Para ang gusto kasi ng mga sankunyor yung malalim yung kanilang nest box, yung madilim sa loob. Tapos lalagyan natin sila ng wood shaving or mga kusot or mga sanga ng malunggay tapos kukut-kutin na yan. Kasi hindi na sila naghahakot ng mga nesting material, mga kahabi. So, lalagyan na lang natin sila. So, yun po ang magandang paraan para makapagpares na ang sankunyor. At pag pumasok na po yung hen doon sa nest box ay good sign na po yan na pwede na siyang mag-lay ng egg. So, yun po yung dapat nating i-consider sa pagpapares ng sankunyor.
So yung pang-anim po mga kahabi, masustansyang pagkain. Kailangan ang balanced diet. So yun po ang isa rin po natin na i-consider sa pagpaparis ng San Junior, yung masustansyang pagkain. High quality pellet, sariwang gulay at prutas, konting seeds, calcium, katulad ng cattle bone, mineral block, or yung calcium source na nabibili sa mga poultry supply. Protein, tulad ng boiled egg, paminsan-minsan. So, dapat balancing diet na ibinibigay natin sa ating mga San Junior. So, yun po yung mga kapamaraanan na dapat natin gawin para magpares ang San Junior parrot natin, para po sila ay mag-breed. So, ito po mga kahabi ay yung tamang ilaw at klima. Mas active silang mag-breed kapag may sapat na daylight hours at mainit-init na panahon. Siguraduhin may regular day and night cycle. So hindi naman po pwedeng magdamag sila, nakababad sila sa initan at sa liwanag 24 hours. Hindi naman pwede yung ilagay natin sila sa loob na nabababad ng gabi o yung makulimlim na lugar. Dapat po naaarawan sila, dapat na tatakluban din sila ng init, so dapat balanse. Mayroong liwanag, mayroong dilim. So tamang ilaw at klima. Dapat hindi rin masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. Dapat tama lang, katamtaman, dahil para na didevelop yung kanilang katawan at nadidevelop din yung pag-breed nila. So yun po mga kahabi ang dapat nating gawin para magpares ang San Junior parrot. So yung pang-walo natin, yung privacy at tahimik, privacy at minimal disturbance. Kapag magsisimula ng mag-breed at mangitlog, iwas hawak o istorbo ng madalas. So yan, pag nagsisimula na mga kahabi na mag-breed or mag-band at mangitlog ang San Junior natin, ay iwasan natin yung pagsisilip-silip sa nest box at para hindi sila naiistorbo. So hayaan lang muna natin sila para hindi sila ma-stress, lalong-lalo na po sa mga baguhan na mga nagpares. Medyo ano pa sila niyan, maligalig ika nga. So ayaw nila nang naiistorbo at ayaw nila nang nakikita lagi sila sa or nasisilip sila sa nest box. Baka iwanan nila. Merong ano yan, mga pangyayari na sinisira nila, binabasag nila yung itlog pag sila ay iistorbo. So iwasan po natin. Bigyan mo muna natin sila ng privacy sa kanilang pagbaband at pangingitlog. So yun po mga kahabi. So sa iyo mga kahabi, ang na-share natin sa mga dapat gawin para magpares ang San Junior. Tamang edad, siguraduhin lalaki at babae, compatible na pares, maluwag at tahimik na kulungan. Dapat yung nest box ay sapat para sa San Junior. Masustansyang pagkain, tamang ilaw at klima, at pang-walo, privacy at minimal disturbance. Mga senyales na hindi na handa na silang magpares. Ito yung mga good sign na handa na sila magpares. Madalas magpakain sa isa't isa. So yun po yung nakikita na natin na nagsusubuan sila. So yun po ay a good sign na yan na handa na silang magpares. Pangalawa, mating call. So ibig sabihin ng mating call, yung hen or yung babae na San Junior ay nagpaparamdam na gusto na siyang magpa-mate. So minsan yung dumidi pa na yung San Junior. Yan, good sign na po yan. Pagpasok, labas sa nest box. So pag pumapasok na at lumalabas na yung isa sa kanila, kasi ano yan sinisilip pa nila yung nest box. May confusion pa sa nila kung pwede nga silang mag-lay doon. So yun po ay mga good sign na yan na pag pumapasok na ang hen at ang male, lalo na sa gabi pag doon na sila natutulog. Good sign na po yan na sila ay magpapares. At lastly, female na yung yumuyuko habang nililigawan ng male.
So yun po, sinyalis na po talaga yan na ready na yung hen na magpamate. Lalo na pag nililigawan ng male yung San Antonio. So hope mga kahabi, meron tayong natutunan sa mga dapat nating gawin para magpares ang San Antonio Parrot. So yung naiinip natin dyan, baka meron tayo dito sa ating mga naisuggest na mga kapamaraanan ay gawin na po natin. Baka hindi pa natin nagagawa yung mga ating nasambit. Ito po ay baka makatulong lamang sa pagbibreed sa mga hindi pa nakakapag-breed. Doon naman po sa mga kahabi natin na nakapag-breed na, ay maraming salamat. Baka pwede rin madagdagan ninyo yung pag-share kung paano kayo nakapag-breed ng San Antonio para makapagbahagi din tayo sa mga kahabi natin na mga hindi pa nakakapag-breed ngunit matagal nang nagpapares. So yun din po ang ating inaabangan sa ating parisan ng San Antonio. So meron tayong 2 pares ng San Antonio. So yun din po yung ating inaabangan na magpares na sila at mag-lay ng egg. So hope meron tayong mga natutunan at nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Kahabi J. Ipapo, shoutout po. Si Kahabi Archie Loyola, shoutout po kahabi. Si J. Saber, shoutout po. Si Boss J. Mego, shoutout po mga kahabi. Picardal June, shoutout po. Manuel, shoutout po. Paring Oyo, shoutout po kahabi. JB Cuenca Guerrano, shoutout po. Miles Hunt, shoutout po. Ray Aljon Ronquillo Gayoma, shoutout po. Rose Joe, shoutout po kahabi. At last but not the least, si Charlton Moreno, shoutout po sa inyo mga kahabi. Sa mga silent viewers dyan, shoutout po. Sa mga patuloy na sumusuporta, shoutout po sa inyo. At kung nagustuhan niyo to, yung ganitong talakayan, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong mga kaalaman sa mga dapat natin gawin para magpares ang San Antonio. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.